So, ngayong umaga, ang ating pong topic ay absolute security. So, alam nyo po ba na meron tayong absolute security? To those who are in Christ, we have an absolute security. Amen? Kaya, ngayong umaga, nais na ipaalala sa atin ng Panginoon na don't worry, huwag tayong mag-alala. Ano man yon, kung ano man yung mga bagay, may nasunod man tayo o wala, may nagawa man tayong kasalanan o wala, meron man tayong suffering o wala, lahat ng yon ay walang halaga. It doesn't matter. Ang importante is, nandito ka ngayon sa Panginoon. You have that covenant na you are holding the covenant of our Lord Jesus Christ. So, gusto nyo po ba ng absolute security? Amen. Ito ay hindi makukuha sa mga pera natin sa bangko. Meron ba tayong pera sa bangko? Wala. Wala tayong absolute security na makikita sa ating physical. Pero sa ating Panginoong Hesukristo, we have an absolute security. Amen? Only to those who are in Christ. Amen. Kaya, mahalaga na kay Kristo ka. Amen. Kasi kung nandito ka lang sa mundo, tapos ang focus mo ay magkaroon ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito, I'm sure and for sure, 100% sure na hindi mo yan makakamtan. Ang tanging makakamtan mo sa mundong ito ay failure. Yan na yung nakatakda. Pagkasilang mo pa lang sa mundong ito. Kaya wala kang absolute security. Kahit na magkaroon ka ng malalaking pera sa bangko, magkaroon ka ng maraming mga ari-arian sa mundong ito, hindi yun absolute security. Dahil one day, someday, darating yung distraction. But if you are in Christ, we have an absolute security. Sa lahat ng areas ng ating pamumuhay, binigyan na assurance ng ating Panginoon. So, kung babasahin po natin ang Romans chapter 8. Babasahin po natin sa Romans chapter 8 verse 1 and 2. Sabi diyan, wala tayong Tagalog na Bible. Therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. So, nung Sunday, sa third worship, ibinigay sa atin ng ating ng ating senior pastor kung ano yung dahilan bakit tanging si Hesukristo lang yung ating kasagutan. So, napaka-importante nun na maintindihan natin. At sa simula, syempre, mag-uumpisa yan sa knowledge. Knowledge muna kasi kung hindi ka makakapakinig concerning about Christ, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Sa pakikinig, yung salita ng Diyos yun yung hinihipo ng banal na spirito para maintindihan natin at magkaroon tayo ng desisyon. So, importante yon. So, sabi nga ng ating senior pastor, nung Sunday, why Jesus Christ is the only solution. Bakit si Jesucristo lang? Kasi sa mundong ito, we have a lot of suffering. So, yan, suffering. Napakarami. Physical, mental, emotional, lahat ng klase ng suffering ay nasa mundong ito. And behind all this suffering, there is Satan. Nandiyan si Satanas na nagbibigay sa atin ng lahat ng uri ng suffering since we are born. Mula nung isinilang tayo sa mundong ito, parang dahil sa pangunahing problema, parang yung suffering ay kakambal na ng tao. Ngayon ko lang naalala, parang naririnig ko dati ito sa mga tao, na kakambal mo na kakambal mo na yung paghihirap, kakambal mo na yung sumpa sa mundong ito. Sabi ko, tama nga, sa perspective ng accurate gospel, that is true and that is right. Nakakambal natin ang paghihirap sa mundong ito. Kaya naman, tayo po ay napakaraming mga paghihirap. At the end, we fail. And behind those sufferings and failures, Satan
is in control. Yan po yung buhay ng tao. Dahil sa fundamental problem. Kailangan maintindihan muna natin ang mga spiritual fact na ito upang magkaroon tayo ng absolute security. So dahil sa fundamental problem, pag naririnig natin yung pangunahing problema, naiisip, sabi ko nga pag naririnig ko na pag pangunahing problema lang at hindi sinabi kung ano yung pangunahing problema, hindi maiintindihan ng mga nakikinig. Lalo na pag mga nag-uumpisa pa lang. Kaya kailangan talaga na laging isusunod natin yung tatlong ito. Na yung pangunahing problema, ito yung separation o pagkakahiwalay ng tao sa Diyos, kasalanan. Dahil hiwalay sa Diyos, ikaw ay makasalanan at dahil sa kasalanan kaya si Satanas ay nakapanghihimasok sa buhay ng tao. Sa iyong buhay, mula pagkasilang mo pa lang, eto na ang kalagayan mo. Ito na ang status mo spiritually. Hiwalay sa Diyos, makasalanan. Hindi lang ikaw, pati yung iyong anak, pati yung mga apo mo na darating sa mundong ito, ito na yung kanilang status. Hiwalay sa Diyos. At dahil hiwalay sa Diyos, makasalanan. Kaya sabi sa Romans 3:23, walang sino man ang matuwid sa mundong ito. Dahil nakaangkla na sa kanya yung kasalanan. And dahil sa kasalanan na yan, si Satanas nakakapanghimasok sa ating buhay. Siya ang may kontrol, siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya wala tayong magagawa. That's why, dahil dyan, maraming suffering, kaya naman ang tao ay nahuhulog saan? Sa religion. They are trying to solve their problems, kaya saan sila lalapit? Mag-iisip sila, siguro matutugunan ako ng aking pagpunta sa simbahan. Siguro masusolusyonan yung problema ko na ito sa pagpunta ko sa mga espiritista, sa mga manghuhula, sa mga yung mga shaman, 'di ba? Gusto nating malaman kung ano yung kinabukasan natin, kaya nag-aano tayo sa mga manghuhula. Tapos, ang dami nating rituals. Siguro, mawawasak yung aking kahirapan na pag nilagay ko itong mga pampaswerte, kagaya nung mga kumakalembang. So, nahuhulog ang tao sa religion. At lalong nagiging mas malala yung paghihirap ng ating pamumuhay. Nung narinig ko yung magandang balita, naunawaan ko kung bakit ganun yung paghihirap ng aking buhay since nung ako po ay isinilang. Na kaya pala kahit na pumupunta naman kami ng simbahan, nagdadasal pa ng 3 Aba Ginoong Maria, 10 ama namin. Pero bakit? Ando dun pa rin yung sumpang pamumuhay. Walang pagbabago. Dahil lalong lumalala ang ating sitwasyon sa pamamagitan ng mga ginagawa natin na solusyon through religion. Kaya ang tao ay lalong lumalala yung kanilang suffering. Bakit? Sino ba yung sinasamba ng tao na nasa pamumuhay ng relihiyon? Si Satanas. Si Satanas pa rin. And also, nahuhulog ang tao sa legalism. Nahuhulog ang tao sa good works and legalism. Good works. So, kahit na anong pagsisikap natin na maging mabait, magpakabait, one day mag-a-arise yung real me. 'Di ba? So, kahit na anong good works, walang good works ang makapagliligtas sa atin patungo sa kaharian ng Diyos. Lalo tayong ginigipit dahil ito ay mga tools ni Satanas para dayain tayo. And ang solution is walang iba kundi si only Jesus Christ. So itong katotohanan na ito, dapat nating maintindihan at maunawaan. Kung hindi, mamumuhay tayo sa resulta nitong fundamental problem. At lahat ng yan ay resulta. Suffering, resulta.
talagang ang totoo nating problema ay spiritual na problema. Spiritual po ang ating problema. Kung namulat tayo sa mundong ito na meron ng relihiyon, hindi yun ang solusyon, yung relihiyon. Kailangan makilala natin yung totoong Panginoon at tagapagligtas na hindi ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Kasi sila man ay nalumayo at napahiwalay sa Diyos. Kaya mula sa kanila hanggang sa atin sa kasalukuyan na ito, namumuhay tayo sa mga sumpa at kahirapan. Kaya kung hindi yun masosolve, walang katapusan yung ating pagdurusa. Hanggang sa mamatay tayo, nagdurusa tayo sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at si Satanas din ang magdadala sa atin doon sa apoy ng impyerno. Kaya walang solusyon. That's why ang Diyos mismo ang gumawa ng solusyon. Ipinadala niya si Jesucristo upang maging Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng tao sa mundong ito. Walang exempted dahil lahat ng tao ay meron nito. Fundamental o pangunahing problema, hiwalay sa Diyos. That's why Diyos lang ang nakapaglutas nito through our Lord Jesus Christ. That's why sa pamamagitan ng pagkaalam natin kay Jesucristo, mawawasak lahat ng mga sumpa na ibinigay ni Satanas sa atin mula dito sa kalagayang ito. Kaya nga sabi ni Reverend Yu, hanapin natin yung mga spiritual na katotohanan. Hanapin daw natin yung mga spiritual na katotohanan na siyang magwawasak sa kapalaran at destiny na ibinigay ni Satanas sa pamamagitan ng status na ito. Kapag nakita natin, sigurado na magkakaroon tayo meron tayong absolute security. Alam niyo po ba kung sino yung nagsabi nito? Sa Romans 8, di ba, si Pablo ay ibinahagi niya ang Romans 8 na ito na ito ay scripture na merong absolute security, na nagpapahayag sa atin na meron tayo, those who are in Christ has this absolute security. Kung babasahin po natin, yung sa verse 1, sabi niya, therefore there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. You are no longer condemned. Dahil dito sa sitwasyon na ito, sa pagkakahiwalay sa Diyos, you are no longer separated from God. You are no longer condemned. There is now no more condemnation to those who are in Christ. Ibig sabihin, pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa lahat ng curses, na lahat ng failure and disaster na bunga nito. That's why there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of sin and death, kung naaalala nyo, last week, tinalakay natin yung only by grace of God, na tayo po ay dating mga patay. Patay tayo spiritually, but through our Lord Jesus Christ, binigyan niya tayo ng buhay. That's why sabi dito, because through Christ Jesus, the law of sin, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Ayan, namumuhay tayo sa, ano yan sa Tagalog? Hindi ba? Kautusan. Kasi pag batas, parang hindi madaling maintindihan. Pero pag sinabing kautusan, namumuhay tayo kung ano yung kautusan, kung ano yung sinasabi, pero lumalabas na ito ay legalism. Ngayon, hindi na tayo namumuhay sa kautusan, but from the life from the Holy Spirit. That, sabi niyan, law of the Spirit of life that set me free from the law of sin and death. So, hindi na tayo namumuhay doon. Pinalaya na tayo ng ating Panginoon sa lahat ng yon. And, pagdating dito, kaya sinabi niyang absolute security through Christ Jesus, kasi sabi niya dito sa verse 30, sa dulo na ng verse 38, ay ng chapter 8, sabi niya, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future,
nor any powers. Sabi niya, ako ay kumbinsido na hindi sa pamamagitan ng buhay at kamatayan, hindi sa mga anghel, sa mga demonyo, hindi rin sa kasalukuyan, o sa hinaharap, o sa mga kapangyarihan. 39, neither heights nor depth, hindi sa mga matataas o malalim, nor anything else in all creation. Ano man ang nilikha sa mundong ito ng ating Diyos will be able to separate us. Ang makapaghihiwalay sa atin. Ibig sabihin, lahat ng mga yun ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos in Christ Jesus. So, ibig sabihin, ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ito, ano man ang meron tayong spiritual status, it doesn't matter. Basta, nasa Panginoong Hesukristo tayo, we have an absolute security. Kahit sabihin pa nila may fault line dito sa Tumana, kahit sabihin pa nila niyayanig na ang buong mundo, meron ng mga earthquake sa lahat ng sulok ng mundo, bumabaha na yung mga hindi binabaha, it doesn't matter. As long as you are in Christ, we have an absolute security. At yung absolute security na yan, sure na sure to sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya, sabi nga ni Reverend Yu, unahin natin na mahanap yung spiritual na katotohanan. Paano natin mahahanap yung spiritual na katotohanan? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga worship services. Kasi kung dito lang sa bahay natin, kung dito lang tayo sa ating sariling comfort zone, hindi natin maririnig yung mga spiritual fact. Sometimes, meron. Once na kumilos yung banal na spirito. Pero, bibihira yung ganun. Kadalasan, kapag yung heart mo ay naglulong, nag-yearn sa Panginoon, doon siya kumikilos. And pag naglulong tayo sa Panginoon, meron tayong hakbang na ginagawa. Sa either na mananalangin tayo, magbabasa tayo ng salita ng Diyos, a-attend tayo ng worship. Of course, sasabihin natin parang legalism, pero hindi siya legalism. Kailangan meron tayong hakbang na gagawin para makakilos ang ating Diyos sa atin. Amen? So, kailangan natin yan. Kailangan natin na unawain yung mga bagay na espiritual. Kapag naintindihan na natin yung sitwasyon na ito yung pamumuhay natin dati. Ito. And until now, nandito po tayo sa pamumuhay na ito, suffering. Even though we are Christians, still we have all these kinds of suffering. But, different from non-Christian. Yung mga non-Christian, they have suffering. Also us, we have suffering. But, to those Christians, ano ang intention ng Panginoon? Para ma-change yung ating spiritual status. Para lalo tayong mamuhay na kasama ng Diyos. Because yun yung na-break sa atin, yung change, yung ating spiritual status. Kagabi, lubos ko pong naintindihan yung spiritual status. Madalas sinasabi natin, Lord, help me to change my spiritual status. But do you know kung ano yung spiritual status na na-change? Being with God. Yun lang. Yun lang yung spiritual status na dapat na hanapin natin through our Lord Jesus Christ. Kaya, pag sinabing spiritual status, ang spiritual status ko ay maganda. Ang ibig sabihin niyan, namumuhay ka na kasama ang Diyos. Nandyan ka man sa maraming mga pagsubok, nandyan ka man sa maraming mga difficulties, your spiritual status is kasama ko ang Diyos. Kaya hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala, hindi ka nababagot. Ibig sabihin, because you are with God, masaya ka lang. Yun yung right spiritual status, being with God. Kasi yun po yung nasira sa atin. Di ba, nung nahiwalay tayo sa Diyos, sino na yung naging tatay natin? Yung ama ng kasinungalingan. Kaya nahubog tayo sa mga pandaraya at kasinungalingan ni Satanas sa ating buhay. Kaya namuhay tayo ng ganun.
Lahat ng mga nakikita natin, akala natin yun yung tama. Kaya ngayon, kahit ngayon, nandun pa rin tayo. Dumidepende tayo sa nakikita natin. Kasi yun yung ipinamuhay natin ng mahabang panahon. Pero ngayon, binabago tayo ng Panginoon na mamuhay tayo na kasama ng Diyos. So kapag nabago yung ating spiritual status, siguradong anuman yung problema, anuman yung kalagayan natin, masaya pa rin tayo. Amen? But syempre, minsan, nakaka-captured. Pero agad-agad na marirecognize. Amen? Yun ang kagandahan. Yun ang proseso na nandiyan tayo sa mga oras na to. So, napaka-halaga po na maintindihan natin na ang Diyos ay, alam nyo ba yung sinasabi na yung mystery of our Lord Jesus Christ? Kaya sabi ni Reverend Yu, hanapin nyo yung mga spiritual na katotohanan na magiging daan para mawasak yung mga sumpa at destiny ng inyong buhay. At yun yung accurate gospel. Yung accurate gospel ay napakalalim. So, kaya sabi ni Apostol Pablo, hanapin nyo yung misteryo. Yung mystery of the gospel. Mystery. Pag sinabing misteryo, ibig sabihin, ito yung gospel, marami pa tayong mauunawaan deeply habang tayo ay lumalakad ng malalim sa ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. At marireveal yan saan? Dito sa mga suffering na dinadaanan natin. At dito rin sa mga suffering na ito, dito natin makikita yung mga kasagutan. Kaya sa Kristiyano, hindi na sumpa, hindi na curses, hindi na disaster yung problem, kundi blessing. Kaya yung problems, mga nanay dyan, hindi po yan pahirap sa atin. Hanapin po natin doon kung nasaan doon yung pagpapala ng Diyos. Amen po? So, yun. So, napaka-importante ng message nung Sunday. And sabi nga ni Pastor Lee, ito ay meron pang karugtong. Hanggang 10 ito. So, nai-excite po ako na malaman pa yung remaining 5. Kasi concerning about Jesus Christ. And I believe na sa bawat pakikinig natin, may marireveal sa atin. May nasasalamin sa ating spiritual status na kapag narinig natin ay mawawasak sa pamamagitan ng accurate gospel. Amen po. So, nung tayo po ay naniwala sa gospel, we now live in the Spirit of God. Yan na po yun. Nung tinanggap mo si Jesucristo, nanumbalik yung pagiging anak ng Diyos natin. Now, we are living with the Spirit of God. Nasa atin na ang Panginoon. Kaya, kailangan maitatak sa ating isip yon. And, when the Spirit of God is in us, yun yung nagtumutulong sa atin para tumawag sa ating Ama. Ama, di ba? As Abba Father. Abba Father. Pag sinabing Abba Father, talagang siya yung ama mo na makapangyarihan. Nandoon yung pinaka-intimate na relasyon mo sa iyong ama when you call Abba Father. Because the Spirit of God is in you. Diba? Na-experience nyo na po ba yun na intimately parang tinatawag mo siyang ama, tatay, father, na kapag ka nandyan ka sa sitwasyon na ang paligid mo ay wala kang maramdaman na pagmamahal, wala kang maramdaman na kapayapaan sa paligid mo. So, wala kang ibang masasambit, Abba Father. Parang dito sa mundo, parang tinatakluban ka ng kadiliman. Pero once na tumawag ka ng Abba Father, nandoon yung sobrang deeply na ang Diyos ang tinatawag mo at siya ay tutugon sa'yo. Kasi siya ay ama mo. Amen? So, yun. So, we suffer. Sa ngayon, as a Christians, we are suffering, but different. We are suffering with Christ. Diba?
we are suffering with Christ, parang nakikibahagi tayo doon sa suffering na ginawa ng Panginoong Hesukristo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon ay ma-reveal na ito yung aking mga anak. Ito yung sons and daughters ko na nag-suffer together with me. 'Di ba? That's why this time, this kinds of suffering na nadadaanan natin bilang mga anak ng Diyos, it's no longer a suffering. God has a purpose. God has a purpose. Nais niya na maramdaman natin kung ano yung suffering na ginawa ng Panginoong Hesukristo. At makarelate tayo doon sa suffering na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo habang nandito tayo sa mundong ito. And I believe na nagtagumpay si Jesus 2,000 years ago. And Jesus Christ is our Master. Kaya kung ano yung dinaanan ng ating Master, dadaanan din natin. Even though nagtagumpay siya, dadaanan din natin. Tayo rin magtatagumpay. Huwag tayong mapagod. Brother Jake, kahit na daming mga problema doon sa trabaho, pero dinadaanan mo lang yan kasi journey mo yan para lalong humawak ka dito sa absolute covenant mo sa Panginoong Hesukristo. And let us always be reminded na dito sa aklat ng chapter 8 ng Romans, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang salita. Ito ay kanyang pangako. Absolute security natin ito. Kumbaga, ito yung pinaka-passbook natin. Alam niyo ba yon? Kapag may bangko ka, meron kang passbook. Ito yung pinaka-passbook natin. Lord, pagka may problem, Lord, ito yung passbook ko. Pinaka-passbook natin na dapat nating panghawakan. 'Di ba? So, you are no longer, sabi dyan sa chapter 2, verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. So, ibig sabihin, wala nang kapangyarihan anuman ang meron na inilagay ni Satanas sa ating buhay. Wala nang kapangyarihan yon. Ang meron na lang kapangyarihan is yung nasa sa atin. Yung life na binigay sa atin. Yung spirit na ibinigay sa atin. Kaya lagi nating alalahanin ito. God is with me. Kapag matutulog tayo, through breathing, kasama ko ang Diyos palagi. Kapag nanalangin tayo sa umaga, through breathing, kasama ko ang Diyos palagi hanggang sa ma-imprint ito sa atin. Grabe, yung ganong kataga, yun yung napakalaking nawasak sa atin ni Satanas. Kaya napakahirap din na ma-restore. And it takes effort talaga para ma-restore yun. Na hindi lang ito ma-restore, God is with me, okay. Pagdating mo sa labas, pagdating mo sa sitwasyon, wala na, nakalimutan mo na nakasama mo ang Diyos. Oo. Bigla na lang gumagano, no? Bigla na lang may gumaganyan sa harapan natin para hindi natin maalala, nakasama ko pala ang Diyos. So, importante yung mga spiritual na katotohanan na napapakinggan natin sa mga oras na ito. Amen. Sa mga panahon na ito. Ito ang kailangan natin. Amen? So, huwag tayong mag-alala as much as we learn the spiritual fact na nagseset sa atin ng kalayaan sa curses and disaster, mararanasan natin yung absolute security natin sa Panginoong Hesukristo. Amen po? So, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng inyong mga anak na nandirito ngayon, Panginoon. Na even though, Lord, wala kaming mga malalaking bagay na pinanghahawakan sa aming buhay, pero kayo na mismo ang nagbigay sa amin ng mga pinakamahalagang bagay para panghawakan namin, Panginoon. Di man namin ito nakikita, Panginoon, dahil ito ay spiritual. Naniniwala kami na sa spiritual world, Panginoon, ito ay nangyayari at magmamanifest ito
sa aming buhay habang pinangahawakan namin ang absolute covenant namin sa Panginoong Hesukristo. Dahil through Jesus Christ na siyang nagtapos ng aming problema, na totoong problema, na siyang naglutas ng aming real problem, Lord, sa pamamagitan ni Hesukristo, kami po ay nakalaya sa lahat ng mga curses and disaster sa aming buhay. Kaya't salamat po, Panginoon, na patuloy po naming maririnig, patuloy naming mauunawaan yung accurate gospel na amin pong naririnig sa aming simbahan palagi, Panginoon. Thank you so much, Lord, sa pagdadala mo ng accurate gospel sa aming buhay, sa aming church, sa aming buhay, at maidala namin ito sa aming mga pamilya, maging sa aming mga kakilala, sa aming mga kapitbahay, sa lahat ng taong aming makakasalamuha, Panginoon, dahil sila man, Panginoon, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, Lord God. Kaya't salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, dahil ang inyong salita ay totoo at buhay, lalong-lalo na, Lord, na pangahawakan po namin na through Christ Jesus, binigyan mo kami, Panginoon, ng absolute security, Panginoon. Hindi sa material, kundi mula sa Panginoong Hesukristo, meron kaming absolute security, Lord. Marami pong salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.